literal na isinuko ang Bataan noong ika-9 ng Abril 1942. Kaya sa tuwing sasapit ang ika-9 ng Abril, ang mga Pilipino ay sama-sama sa paggunita sa isa sa pinakamakasaysayan pangyayari sa Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Araw ng Kagitingan o Day of Valor at Bataan Day ay isang pambansang araw ng paggunita sa pagbagsak ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Idinadaos tuwing ika-9 ng Abril at isa ito sa mga pambansang pista o holiday sa Pilipinas. Noong mga panahon na yon, talagang bariling ka ng hapon pagka yung tutulong ka doon sa mga nagde-death match. Pero hindi mo patigil yung Pilipino na yung mga bystanders, yung maghagis ng pagkain, tubig. Oh, doon mo makikita yung pinalimutan nila yung sarili nila. Naantig ang loob ko yung mga ROTC, no? At saka yung mga PNA na hunters. Karoon sila ng usapan, walang iwanan. Kaya yung mga malalakas, mas sila pwedeng tumakas. Pero hindi sila tumakas. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pagdiriwang na ito? Noong ika-9 ng Abril 1942, matapos ang 3 buwan na bakbakan o labanan sa Bataan, isinuko ni General Edward King ang mahigit 76,000 na sundalo sa hukbong Hapones. Ang mga sundalong ito ay kinabibilangan ng mga Pilipino, mga Tsinoy at mga Amerikano. Noong mga panahong yan, si General Edward P. King ang pinuno ng puwersa sa Luzon sa Bataan. Dahil sa matinding gutom, uhaw, idagdag pa ang matinding pagod sa bakbakan o sa digmaan, kaya nagkakasakit na ang karamihan sa mga sundalo. Kaya napilitan na rin itong si General Edward King na isuko ang mga sundalong ito sa hukbo ng mga Hapones. Kahit pataliwas ito sa utos ni General Douglas MacArthur at ni General Jonathan Wainwright. Noong mga panahon na yon, talagang bariling ka ng hapon pagka yung tutulong ka doon sa mga nagde-death match. Pero hindi mo patigil yung Pilipino na yung mga bystanders, yung maghagis ng pagkain, tubig. Oh, doon mo makikita yung pinalimutan nila yung sarili nila. Naantig ang loob ko yung mga ROTC, no? At saka yung mga PNA na hunters. Karoon sila ng usapan, walang iwanan. Kaya yung mga malalakas, mas sila pwedeng tumakas. Pero hindi sila tumakas. Bataan has fallen. Hinatayang nasa 67,000 Pilipinong sundalo, 1,000 Pilipinong insik o yung mga sundalong Tsinoy at humigit 1,000 sundalong Amerikano ang isinuko sa mga tropang Hapones. Sinamsam o kinumpiska ng mga Hapones ang mga pag-aari ng karamihan sa mga sundalong bilanggo ng digmaan bago sila sa pilitang pinagmarcha o pinalakad sa mahigit 100 kilometro at tinatawag na Marcha ng Kamatayan sa Bataan o ang Bataan Death March patungo sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Hinatayang libo-libo ang namatay sa Bataan Death March dahil sa matinding pagkauhaw, sa matinding gutom, dahil sa tindi ng init at mga tinamong sugat. At yung iba ay pinapatay na lang ng mga Hapones, lalo na yung mga mahihina at hindi na kayang maglakad pa. Hinatayang nasa 54,000 sa 76,000 sundalong bilanggo ng digmaan ang nakarating at nakaabot ng buhay sa kampo ng O'Donnell sa Capas, Tarlac. At iyan ang dahilan kung bakit sa tuwing sasapit ang ika-9 ng Abril ay ginugunita ng mga Pilipino ang Araw ng Kagitingan o ang Bataan Day. Ito ay bilang kagunita o pag-alala sa katapangan, kagitingan at kabayanihan ng mga veteranong sundalo na dumipensa at nagtanggol sa Pilipinas laban sa mga mananakop na Hapones noong Second World War o noong ikalawang digmaang pandaigdig.
After the war, captured General Masaharu Homa, commander of the Japanese 14th Army, was put to trial for war crimes and sentenced to death in 1946. Masanobu Tsuji, a Japanese officer who ordered the killing of prisoners, avoided justice and even served as a member of the post-war Japanese parliament. The Bataan Death March was one of the worst war crimes of the entire war in the Pacific. Its horrors are truly a perfect example of why historians have named the Second World War the War Without Mercy.